Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa wakas, nagsalita na ang PT PAL Indonesia kaugnay ng kontrobersyal na delay sa dalawang bagong landing platform dock o LPD na in-order ng Philippine Navy. Matapos kumalat ang mga ulat at kritisismo mula sa defense community, kabilang na ang mga post mula sa Max Defense Philippines, naglabas ng opisyal na pahayag ang PT PAL sa kanilang Facebook page upang linawin ang kanilang panig. Ayon sa kanilang statement, at base sa post na may pamagat na Philippine Ship Construction in accordance with agreed milestone, tiniyak ng PT PAL na ang buong proyekto ay isinasagawa ayon sa mga napagkasunduang milestone sa pagitan ng Department of National Defense at ng kumpanya. Sabi ng PT PAL, every stage of work is carried out responsibly and transparently in accordance with the quality standards and the specifications that have been agreed upon by both parties. In short, sinasabi nilang sumusunod sila sa kasunduan at wala silang nilalabag sa terms ng kontrata. Dagdag pa nila, PT PAL Indonesia continues efforts to ensure all stages of work can take place optimally, oriented on quality according to users' needs. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Para sa kaunting background, ang kontrata ng dalawang bagong landing dock ships ay bahagi ng modernisasyon ng Philippine Navy sa ilalim ng Horizon 2 phase ng AFP Modernization Program. Ang mga barkong ito ay inaasahang mas malaki, mas modernized, at may kakayahang magdala ng mga troops, armored vehicles, relief supplies, at helicopter operations sa mga humanitarian at amphibious missions. Ang proyekto ay napunta muli sa PT PAL Indonesia, na dati ring gumawa ng BRP Tarlac at BRP Davao del Sur, dalawang matagumpay na LPD na kasalukuyang ginagamit ng Philippine Navy. Dahil dito, may tiwala ang pamahalaang Pilipino na kayang ulitin ng PT PAL ang parehong antas ng kalidad at mabilis na trabaho. Pero lumitaw ang mga report kamakailan na may delay sa construction ng dalawang bagong barko. Ayon sa mga sources, kabilang na ang ilang dokumento mula sa DBM, lumabas na kahit nakatanggap na ng 60% ng kabuuang bayad ang PT PAL, ay wala pa ring na-deliver na LPD hanggang ngayon. Ang orihinal na plano, dapat ay by 2024 na ay natanggap na ng Philippine Navy ang unang barko, at by 2025 naman ang ikalawa. Pero base sa mga larawan at satellite images na lumabas sa Indonesian social media noong September 2025, makikitang hindi pa kumpleto ang unang barko, at mukhang malayo pa ito sa final sea trials o delivery. Ito ang dahilan kung bakit maraming defense analysts, kabilang ang Max Defense Philippines, ang naglabas ng tanong, kung 60% na ang bayad, bakit tila malayo pa sa katotohanan ang completion status ng proyekto? Sa kanilang official statement, binigyang diin ng PT PAL na patuloy ang intensive communication at coordination nila sa DND Philippines upang matiyak na ang bawat yugto ng proyekto ay sumusunod sa quality standards. Sa madaling sabi, hindi raw sila nagmamadali kung hindi pa pasado ang kalidad ng paggawa. Para sa kanila, mas importante raw ang quality assurance kaysa sa mabilisang turnover. Dagdag pa nila, the construction of 2 landing dock units project is a contract with the Department of National Defense Philippines. PT PAL Indonesia continues efforts to ensure all stages of work can take place optimally. Sa panig ng PT PAL, malinaw na gusto nilang ipahiwatig na walang violation sa kontrata at ang delay ay bahagi lang ng normal na proseso ng paggawa ng barko. Pero kung babasahin ng mabuti, may ilang bagay na hindi sinasagot ng pahayag na ito. Una, kung ayon sa milestone, nga raw ang lahat, paano maipapaliwanag na nakatanggap na sila ng 45% milestone payment noong 2024 kahit wala pa ang unang LPD? Base sa DBM records, dapat sana ay 35% lang ang maibabayad kapag natapos at na-turnover na ang unang barko. Ngunit sa halip, 45% ang na-release, ibig sabihin, may adjustment o concession na ginawa ang DND at DBM sa pabor ng PT PAL. Pangalawa, kung totoo ngang on schedule ang trabaho, bakit hanggang ngayon ay walang malinaw na timeline ng turnover date?
Wala ring official photo release mula sa Philippine Navy o DND Public Affairs na nagpapakita ng malapit ng delivery status. Ang tanging mga litrato ay galing pa sa Indonesian sources, kung saan makikitang nasa fitting out stage pa ang barko, malayo pa sa readiness for sea. Mahalagang tandaan na ang ganitong klase ng delay ay may domino effect sa ibang modernization projects ng Philippine Navy. Habang hinihintay pa ang dalawang bagong LPDs, limitado ang kakayahan ng Navy na mag-deploy ng humanitarian missions, disaster response, at amphibious operations. Sa kasalukuyan, ang dalawang existing Tarlac-class LPD ang patuloy na umaako sa lahat ng ganitong operasyon. Sa geopolitical context, ang delay na ito ay sensitibo rin. Habang tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, kailangan ng Pilipinas ng mga barkong kayang magdala ng logistical support at presence operations. Kung patuloy ang delay, maaaring maapektuhan ang credibility ng PTPAL sa mga susunod na bidding o negotiation projects ng Philippine Navy. Tandaan natin na hindi lang PTPAL ang may interes sa ganitong klase ng proyekto. May iba pang shipbuilders tulad ng HD Hyundai Heavy Industries ng South Korea, Daman Shipyards ng Netherlands, at Mitsubishi Heavy Industries ng Japan na may kapasidad din gumawa ng large amphibious ships. Kung mapapatunayang hindi naging maayos ang performance ng PTPAL sa kasalukuyang kontrata, maaaring mawalan sila ng advantage sa mga susunod na proyekto tulad ng landing ship tanks, LST, o helicopter landing platform projects na planong isama ng Navy sa Horizon 3 program. Para naman sa panig ng gobyerno, mahalaga na maglabas ng malinaw na update ang DND at Philippine Navy ukol sa estado ng proyekto. Kailangan itong gawin hindi lang para sa transparency, kundi para rin mapanatili ang public trust sa proseso ng modernization. Sa ngayon, walang opisyal na announcement kung kailan inaasahang matatapos ang unang LPD, o kung kailan ito ipapadala sa Pilipinas. Kung ang PTPAL ay nagsasabing, ayon sa agreed milestone, ang trabaho, dapat din nilang ipakita ang actual progress report upang mapatibay ang kanilang pahayag. Ang ganitong dokumento ay makatutulong para malanawan ng publiko kung saan talaga nagka-delay at kung ano ang mga naging adjustment sa kontrata. Sa kabuuan, ang pahayag ng PTPAL Indonesia ay isang damage control move upang ipakita na kontrolado pa nila ang sitwasyon. Ngunit para sa mga analysts, hindi sapat ang general statement na, ayon sa milestone. Ang hinihintay ng lahat ay konkretong delivery date, updated photos ng barko, at formal confirmation mula sa DND Philippines. Ang proyekto ng dalawang bagong landing platform docks ay hindi lang simpleng kontrata, ito ay simbolo ng tiwala ng Pilipinas sa PTPAL bilang partner shipbuilder. Kaya't bawat delay, bawat pagbabago sa terms, at bawat paliwanag ay sinusuri ng publiko. Kung totoong ang sumusunod sila sa milestone, dapat ay makitang consistent sa progress reports ang lahat ng sinasabi. Pero kung lumalabas na may gap sa data at aktwal na trabaho, kailangang managot at magpaliwanag ng mas detalye. Para sa Philippine Navy at DND, ito ay aral sa transparency at risk management, na kahit trusted supplier, kailangang may malinaw na monitoring system. At para sa PTPAL Indonesia, ito ang panahon para patunayan na kaya pa rin nilang ibigay ang parehong kalidad at dedikasyon na nagpanalo sa kanila noong Tarlac-class project. Hanggang hindi pa naihahatid ang unang barko, mananatiling nakatutok ang defense community, naghihintay ng tunay na resulta, hindi lang mga pahayag.